Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras nito, saan man kayo nanoroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli, si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan, pinag-usapan o napag-usapan niya ay huwag niyo kusang maituring isa pong legal opinion, bagkos consider discussion for information purposes only. Kung meron po kayong compelling issues at pinakadibas na po na magkonsulta po kayo ng lawyer sa inyong community. Alright? Maraming salamat. Okay. Sa mga baguhan pa lang po, pwede po pang humingi sa inyo ng pabor. No? Of course, sa mga datihan natin, mga suki po natin, of course, napag-subscribe na kayo. At kung hindi pa, mag-subscribe naman po kayo and pakiclick din po ang share and like buttons po natin. At pati na rin po yung notification bell upang sa ganun, pag meron tayong mga updates ay antimano, ay you'll be duly notified. Okay? At sana po matulungan po ninyo ang inyong lingkod na ma-reach out po natin, ma-achieve po natin yung ating minimiti na magkaroon tayo ng 1 million subscribers before the end of this year. Upang sa ganun po, no, ay magkaroon po tayo ng motivation, no, at medyo inspirasyon pa na ipagpatuloy po ang ating hadikain upang sa ganun ang mga kababayan natin o kayo saan man kayo naroroon ay meron din po kayong mapupulot, no, na aral sa ating mga pinag-usapan, kasi sabi nga natin lamang na ang may alam sa batas. At sa ating pong advokasya, okay, ang paniniwala po natin is kung alam natin ang ating rights and duties natin sa ilalim ng batas, no? Sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating kapwa, okay? Sa ating kapitbahay, sa ating employer or employee, okay? Ay less likely po na magkaroon tayo ng problema or we will be in conflict with the law kasi alam natin yung batas. So, we will promote yung ating tinatawag nating well-being sa ating community, sa ating sarili. Wala tayong conflict. So, we will have a well-being sa ating environment natin, di ba? So, napaka-importante na magkaroon po tayo ng kalaman, no? Legal information sa batas para alam natin o alam ng pag na-share ninyo ito, alam ng inyong kapwa, no? Kung saan natin ilalagay ang ating sarili sa kapwa po natin sa araw-araw po nating buhay. Alright? Maraming salamat. Okay? Sa mga hindi pa po, pwede po bang mai-post ko uli, no, itong ating libro, no? Kung wala pa kayong kopya nito, paki-screenshots lang po, no? Ay pinupost ko po yung ating legal handbook, no? A Daily Companion for All. Na kahit hindi kayo lawyer, ay mas malaking bagay po na magkaroon po kayo ng mga libro na ganito because itong legal handbook po ay ito pong extract, no, ng mga batas na maaari may kinalaman sa buhay natin. From the time tayo ay pinanganak, no, hanggang sa tayo mawala, maiwan yung mga properties, tagapagmana natin, lupa, merong issue sa titulo, sa tax declaration certificate, sa taxation, sa employer, employee, no? Name it, no? Nandito po yung extract ng mga batas na yan. Kaya napaka-importante na kung meron kayong kopya nito, ay malaking bagay po sa iyong legal at sa iyong tinatawag nating ready reference, no? Kung sakali man merong interesado kayo sa isang batas, ay isang buklat nandito, makikita nyo doon, no? At magkaroon pa kayo ng more information, no, tungkol sa nasabing batas, okay? Mga hardbound po itong mga libro po natin, okay? And next po na ipupost po natin ay yung pong Handbook on the Bill of Rights. Ito po ay libro na kung saan tayo po ay may tinatawag nating Bill of Rights. Ay pananggap po natin yan sa pamahalaan. Pag ang pamahalaan po natin bilang isang inherent state, no, ang tinatawag nating sovereign state, ay nag-exercise sila na kanilang sovereign power. Ano yun? Ay yung power of eminent domain, no, the power of taxation, saka police power, na kung saan pag nag-exercise ang ating estado sa mga inherent powers nito, maaring apektado, no? O maaring we could be deprived of our life, liberty, and property, okay? At maaring din tayong maaresto ng walang warrant, at kailan tayo maaresto ng walang warrant. Maaari tayong halughugin yung ating mga private properties, okay? Mga pag-ari-arian natin, pwedeng ma-confiscate ng gobyerno, okay? Kaya napakahalaga rin na meron tayong libro nito para
wag naman ilapit. At nagkaroon tayo ng issue sa ganito, ay meron po kayo kahit paano, may mababasa po kayo at magkaroon kayo ng guidance. Okay? At of course, nagbabago na po ang ating situation. Di ba? Meron tayong tinatawag na yung ating mga cybercrime na ngayon. Okay? Na kung saan ay nakakomit po ang crime sa pamagitan ng paggamit po ng computer, yung ating mga smartphone, na kung saan ay pwede pong kumpiskahin ng ating mga computers, yung ating mga gadget, electronic gadget po natin, no? At kailangan ay meron tinatawag na cyber warrant, no? Upang sa ganun ay makuha nila ito at magkaroon ng forensic examination, kumbaga, no? At of course, kailangan talaga magkaroon din ng cyber warrant. Okay? Na-discuss po natin yan sa ating libro. So, I hope you can have a copy of this book. And of course, yung sa gitna po, yung Handbook on the Code of Professional Responsibility and Accountability, o SIPRA kung tawagin. Well, this is for mga panyeros po natin yan, no? For lawyers, no? So, panyeras, kung wala pa kayong copy nito, you can have a copy of this sa Central Books, no? Ganin din po ating mga libro. Mga hardbound books po ito, and you can order online, no? Paki-screenshot lang, no? And free delivery daw po sila nationwide. Okay? And if you're in Metro Manila, you can also drop by their branches, no? Sa Central Books, they have branches in Quezon City, Mandaluyong, Manila, and Makati. Sa probinsya, meron silang branches sa Cebu and Davao. Okay? Maraming salamat. Okay? Let's now proceed to our discussion at saka sa main topic po natin. Okay? May sumulat po sa atin, itago natin siya sa pangalang si Benji. Okay, sabi niya, attorney, yung case po namin, nagkaroon ng multiple sale ng lupa. Okay, paano po malalaman na naibenta na yung lupa para maiwasan po yung multiple sale? Meron po kasi yung binenta na yung lupa tapos ibinenta uli sa iba. Okay? Ay marami na po tayong napag-usapan dito, no, sa ating mga videos. Ang dami na po. Siguro, kung hindi ako nagkakamali, baka pang-5 na pong videos ito na publish natin, no? Tungkol sa ganitong usapin. Not to mention, yung mga comments po na sinasagot po natin, no? Nasagot na rin po natin. But anyway, for the sake of BNG, no, na tagapagsubaybay po natin, ay sagutin po natin yan na of course, ang sagot, kung ano man nasagot ko noon, yun din, maaaring 99.9%, yun din ang isasagot natin sa katanungan ni Benji. Okay? Una, of course, walang substitute sa due diligence. Pag sinabi ting due diligence, abay, mag-observe muna kayo ng iba yung pag-iingat bago kayo bumili o mag-decide na magpirmahan kayong deed of sale. Okay? O even consider buying that property. Kasama sa deed of sale as sa due diligence, of course, yung tinatawag nating pagpunta nyo sa lupa, no? Inspeksyonin ninyo o clear inspection. May nakatira ba doon? Interviewin ninyo yung kapitbahay, yung barangay. Sino ba nakatira dyan? Okay? Hindi ba binabaha? Ano bang peace and order situation dyan? Okay? And then, of course, you demand. Nasaan ba yung may-ari? Okay? Nagpakilala sa may-ari. Ano bang kunan nyo siya ng copy ng kanyang government-issued IDs? Okay? At of course, pinaka-importante sa lahat, kiniklaim niya sa iyong may-ari, sa nagbebenta. Ano yung kanyang prueba? So, kunan ninyo siya ng tinatawag nating kopya ng titulo, kung titulado ito, at kung hindi naman, yung latest copy niya, ng certified true copies niya ng tinatawag na tax declaration certificate. At huwag kayo tumigil doon. Whether titled o hindi, i-check ninyo doon sa Register of Deeds, okay? At saka sa Assessor's Office, ano bang status ng nasabing lupa, okay? Meron bang nakapending na kaso? Meron bang nag-adverse claim, okay? O meron bang latest na transaction na nakarehistro tungkol sa nasabing lupa o property, okay? So, yan ay mga basic, okay? Kung talagang kumbinsido na kayo na talagang okay naman yung lupa. Okay? Halimbawa, nag-usap na kayo na bukas, okay, halimbawa, ng hapon ang inyong signing ng inyong deed of sale at magbayaran kayo. Abay, kailangan na sa umaga pa lang, kinabukasan, bago kayo mag-signing, pumunta muli kayo sa
sa Register of Deeds, no? At humingi kayo ng certified true copy ng title. At saka ganun din sa Assessor's Office ng certified true copy. Bakit? Kasi posible din kasi na mga 1 week before, baka naibenta na o naisangla na yung property na yun na bibilhin mo. Because 2 weeks before, nung in-inspection mo, wala naman. Pero a few days after, at pala naisangla na o naibenta nang hindi mo alam. Kaya at least 1 day before, no? O 2 days before, ay kumuha uli kayo ng certified true copy ng titulo sa Register of Deeds at saka sa Assessor's Office, and to determine whether or not that property was subject to a sale or another, or nagkaroon ng adverse claim o nagkaroon ng kaso. So at least kung at the time of the signing day ay wala namang pagbabago sa title, so more or less kampante kayo na yung bibilhin yung property ay hindi kayo magkakaproblema from the time na binili nyo ito. Okay? So, bayaran na. Then, kaliwaan dapat. Okay? Pagpirma mo ng deed of sale, dapat at bago mo ibigay yung cheque mo, ang bayad, no? At abay, hingi mo rin yung title. Okay? Hingi mo yung title. Kung may kasamang bahay, abay yung susi ng bahay. Okay? Hingiin mo yun. Okay? In short, kaliwaan. Okay? Para sigurado kayo. And then, of course, we already assume na nag-usap na kayo sa terms and condition ng sale, di ba? Kasi nagpirmahan kayo. Maliwanag na sa inyo kung sino magbabayad ng mga taxes sa capital gains tax. Presumably, ang seller dapat ang magbayad. Pero mayroon din situation na ang buyer na mismo magbayad ng lahat ng taxes, no? Kasi usapan nila kasama sa bilihan. At least maliwanag yun. Okay? Ngayon, pag maliwanag nito, okay, nagpirmahan kayo ng deed of sale. No? Ang tanong, saan ba magpirmahan? Kasi lalo na kung may daladar kayong malaking pera kasi bahay at lupa yung inyong bibilhin. Abay, pinaka-the best na ay doon kayo sa bangko magpirmahan. Okay? Bank-to-bank transaction na lang. I-verify sa bangko kung ano ba, meron ba siyang meron ba siyang manager's check? Okay, good ba ito? Okay, pag sinabing good yan, sabi ng manager, o ipa-deposit ninyo kaagad doon sa inyong account. Okay? So, para safe kayo, para paglabas nyo sa bangko, hindi kayo matatakot na baka may nag-aabang dyan na hold-upper at ma-hold up pa kayo. Okay? So, yan ang mga basic due diligence na dapat ninyong gagawin. Pero huwag kayo tumigil dyan. Okay? Sa lalong madaling panahon, kaya bakit ba nagkakaroon ng double sale at multiple sale? Kasi yung buyer ay nagkaroon din ng negligence. Okay? Ano yun? Aba, komportable na siya, nabigay sa kanyang titulo ng lupa. Okay? At may deed of sale na siya, notaryado na. Okay? Akala niya ay nasa akin na ang titulo, nasa akin ang deed of sale. Saka ko na lang ayusin yan pag ako ay maluwag na o may budget na ako. Okay? Hanggang sa makalimutan. Now, pag ganitong situation, pag nalaman ng seller yan na after, halimbawa, after few months, na-discover niya, ba, nakapangalan pa pala yung lupa sa akin. Okay? At ang assessor's office, sinisingil pa rin siya ng bayad ng amilyar. So, magkaroon na yun ng opportunity to commit fraud. Ang gagawin niya uli, without you knowing it, lalo na kung kayo nasa malayong lugar, ay ibibenta niya uli yung property. So, ito na yung sinasabi mong double or multiple sale. Ngayon, ang tanong mo, paano yung mabibenta? Wala sa kanya yung titulo, nasa iyo na. Okay? Ang ginagawa po ng iba, mag-execute lang sila ng affidavit of loss. Okay? Nawala yung titulo. So, yung nakabili, okay? Yung nakabili, ay alam niya ito, nagkaroon ng affidavit of loss. Ang gagawin nila, ay magpapile sila ngayon sa Register of Deeds ng affidavit of loss at then mag-file ng petition sa korte for the reconstitution of the lost title. So, nagkaroon ng hearing. After that, hindi mo alam, dahil nagkaroon ng hearing, okay, ay na-cancel na pala yung titulo na nasa iyo. Dahil nga, sabi nung may-ari o sabi nung panibagong buyer, ay nawala yung titulo. So, hindi mo alam na yung hawak mong titulo ay kanselado na pala. Okay? At dahil ganito,
yung second buyer ay listo. Nagbayad ka agad ng kaakibat na taxes, nakakuha ng ICAR, at naparehistro yung kanilang deed of sale. Okay? At dahil sa narehistro, ay nabigyan na siya ng panibagong titulo, reconstituted title. So hindi mo alam, yung pala ay yung lupang nabili mo, ang may-ari niyan ay hindi na pala kayo, iba na pala yung may-ari. So ito yung situation. Okay? Kaya para maiwasan yan, pag kayo nakabili ng lupa, ay listo kagad kayo. Siguraduhin nyo na maparehistro kagad dyan, upang sa ganun ay protektado kayo at hindi kayo mabibiktima ng double or multiple sale. Okay? So, Hana, no, nagkaroon tayo ng leksyon, no, sa ating episode nito, para alam ninyo next time, alam na ninyo ang gagawin ninyo kung kayo ay bibili ng bahay. Okay? Bago tayo sa mga kapapasok pa lang, ay kung hindi pa kayo pag-subscribe, paki-click po yung subscribe, share, and like buttons po natin, no? Especially of course, yung notification bell, upang sa ganun, kung meron tayong updates, antimano, you'll be duly notified at wala po kayong ma-miss, no, sa ating mga episode. Okay? Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. At see you in the next video po natin. Maraming salamat at God bless.